Reverence to our Lord. This is now the best food na atong saluhan karong buntaga. Let us pray. Let us lay our hands before God. Father God in heaven, through your Son Jesus Christ, and that wonderful fellowship of your Holy Spirit in the four corners of this room this morning. Holy Spirit of the Lord, you are dearly welcome to touch your church this wonderful morning through your word. Ingon ka sa pulong ni mo, Lord, diha sa Juan 1:1, sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Karong kabuntagon amahan, magpakaon na usab kami, Lord. Magparibiyok na usab ni Ginoo, magpakorek na usab ni Ginoo. Kaingon ka sa imong head, sa imong pulong sa Hebrews, Ginoo, ang imong pulong daw duhay sulat. Nabutusok, Ginoo, sa kinuyukan sa imong mga katawan. And Lord, I speak, Lord, that all these hearts you bring inside your church this morning. Adunay kasing-kasing nga mo dawaton, mahilot-sulong, Ginoo, mapaubsanon, Lord. Nga sa dihang maibog sila sa pulong, Ginoo, instead masuko sila, Lord. But they will bring their knees into repentance, Ginoo. Kaya Lord, ikaw nagmahal kanila, Diyos. Salamat, Ginoo. Open their hearts, open their mind, open their spiritual understanding this morning. We give you all the highest praise. Walay ato, walay ila, imo lang ang tanang pasiimog sa imong pulong karon Ginoong Diyos. We give you all the highest glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Atong palakpakan o kusog ang atong buhit na Diyos. Hallelujah. Now this morning, I'm going to bring you to this message. I actually preached this also to the other churches I visited. The title of this message now, Your High-Speed Lives Connection. Can we say that? Your High-Speed Lives Connection. I believe all of us here acquired your own cell phone, laptop, and all gadgets that the world offers. And kung malubat ang ato ang cellphone, nagkinahanglan gyud ta og charger. And kung businessman ka, dili jud ka mo sitel sa dili fast charger. Tama? You need a fast charger para magkaroon ka first 100% na connection sa imong cellphone. Because you cannot afford mga walang imong clients, dugay ang imong transaction. Amen? Now, the same goes with our spiritual life. That is why I have this title, Your High-Speed Life Connection. We need to understand that in our daily living, we need to have a high-speed connection to the Lord. Amen. At times, we will be discouraged, tama? Amen. At times, we face trials of any kind. But hey, the Lord said, I have overcome the world. Amen. Amen. Now, sa atong spiritual walk, kinahanglan nato isaksak ang atong charger. Kinsa ni charger na kailangan nato? It is the owner of the breath that you are taking in this morning. Amen. Pag mahina inagani ang imong charger, pag dili na gani kusog ang imong cellphone, you really need to plug it in. That is why we need the Lord daily in our life. Amen. He should be our daily vitamins. Let me bring you to this message. Jeremiah 33. This is the main verse. Sakpita ako, ug tubagon ko gayon ikaw. Ipadayag ko kanimo ang kahibulugan
anxiety. Now, in connection to our message, sa dihang naadi ay tayo mga pagsulay, problema sa anak, nagahig ulo, kay naguyab-uyab na, problema sa apo, nagahig ulo, dili masuko, kay sige nag-ML, sige nag-internet, problema sa imong bayaw, sa imong anak, sa tanang mga problema sa negosyo, sa PII, naghan kay pero noon, unsa-unsa pa ang mga problema, kinahanglan igsuon para matawag nato nga Kristohanon gyud ta, and we need to seek the solution finder of our problem. Ayaw dayon og duol sa laing tawo. Amen. Kay ang tag-iya sa kalibutan galang tawra, gahulat lang. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Listen, ang tao magplano, pero lahi yun, the best yun ang plan sa Ginoo. Palakpakan sa Lord! Hallelujah! Every time you are down, you are sad, demotivated, you don't know what to do. Mauning telephone number nato sa Ginoo. Nawalan kag asawa, nawalan kag anak, o papa, bago lang minamatyan. Sabi ko pa, I am not worrying with you because God is always with you. Amen. Kung ang Diyos anina sa atong kasing-kasing, ang problema imurang katawan. Sa mga nakabalo na, praise the Lord sa inyong maturity diha sa inyong walk. Sa tanang nakasabot ana, magmisira ka even na matyan ka. Amen? Wala na dapat pagsulay ang makababag sa imo sa imong pagbuhat sa ministeryo sa Ginoo. It's all because Jesus finished it all on the cross. Nakalangisang na dapat igsoon. Let me continue. Now when you are in a deep sorrow, you only need to call the Lord. Remember the message, Jeremiah 33:3. Ingon sa John 14:13 to 14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. This reminds us nga dili nato dapat dalhon ang atong mga problema ug suluhon nato dala ang atong mga problema. Every time you encounter problems, connect dayon sa Ginoo. Apila dayon sa Lord, because na wala man kag nasayon unsay solusyon, but si Lord kaila kinsang tawo ang mosulbad sa imong problema. Kaila siya unsay mga tawo ipadala niya sa imong kinabuhi para masulbad ang imong problema. Kay si Lord ang himo sa imuha from creation. He molded you. You are wonderfully and fearfully made by the Lord. Amen! Kinahanglan igsoon kung mangayo di ay na sa Ginoo. Tanawa ha? Pasig wala paghihatag sa Ginoo kay wala pa nimong gipangayo. Siguro pwede nato i-detail atong gipangayo sa Ginoo. Lord, kani akong gusto. Kani akong gusto, Lord. You ask anything in my name. Kinsang pangalan? Si Jesus na pangalan. Basit, wala mo kabalo sa akong pangayo. Mangayo ta, pinaagi sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Lord Jesus, kailangan po ani, Lord. Sakyanan, Lord, kay wala, magamit, Lord. Adtuon na po ito akong buoy, kay kaigsunan, Lord, wala sila yung masakyan. Maluoy ka, Lord. Oh, Father God, mauni akong kinahanglan. Pangayuon ako ni sa pangalan sa iyong anak, sa Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Manghayog ta uban sa pangalan ni Jesus Christ. Amen! O sa iyong buhaton, you may ask me for anything. Anan, manghayog ka. Hindi ka na yung batasan, pangayuon
ako'y self-control. Dali lang ko masukuha. Lord, in Jesus' name, amen. Lord, ako sila na ko kapulitan. Yung sipatan, Lord. Kung haagad dito na natin yung heart, na patient. Dapat magod sa Kristohan. Dead na ta sa mga problema. Sitaw ka na. Dali lang ta masuko. Dali lang ta ma-irritate. Impatient ta. Dapat i-surrender nato ang atong patience and self-control sa Ginoo. Amen? Daghan ta nag-struggle ni anak, no? And dapat wala na taan ang statement nga tawura manggunta, makasala manggunta. Kasi sakyan na sa yawa ron ba? No? Dapat na atay i-aim ba sa atong spiritual walk ba nga Lord? Sa una sa puton ko karon dili na praise the Lord. Kasi ang ana. Sa una Lord daki ra kay ko masuko Lord karon dili na. Dili pa dapat mediocre lang na iana kampante lang ta. We need to level up. Mag-level up ta. Kung 3% pa ka sa imong patience, sa imong self-control, mag-level up ta. Hangtod pag-abot ni Jesus, complete na ta 100%. No? Ayaw pagsalig na luwas na ka. I-make sure na nahimuot sa Lord sa imong pagkinabuhi. Amen? Let's proceed. Hallelujah. Ingon sa Hebrews 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas haig pa kaysa bisan mo sa espada nga duhay sulag. Mudulot kini hangtod sa kinanadman sa halak ug sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa tawo. Now, gihatagan na ta o kumbaga sa luto pa, gihatagan na tag-menu ni Lord sa atong life. Unsaon pag naa kay problema sa imong anak, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong isig katawo, ug na imong kaso-kaso gisudloan na ta ni Lord. Gihatagan ka niya pinaka-best na libro na di nato mapalit or mapalit man nato karon pero ang application ha nag-matter. Ang ato ang high-speed connection karon kinahanglan nato i-100% sa Ginoo. Amen. Basig nagkulang ta 30%, 20%, it's okay. Ang gusto lang magud ni Lord magsigit tagdut-dut sa iya. Amen. Psalms 37:4 said, "Delight yourself in the Lord, and He will grant you the desires of your heart." Now, sa atong daily walk, nag-delight ba gyud ta sa Ginoo? How can we ask God for 100% connection? How can we achieve 100% naka-charge gyud ta sa Ginoo? Pagmata, devotion dayon, praise and worship dayon, dili kay pag-abot sa cellphone rant dayon, suko dayon, ha? Ang cellphone nato karon dapat connected sa Ginoo. Ang post nato sa social media, nakakonect ba sa Ginoo? Dili ta taga kalibutan. Di man taga langit ta, mo nang ayaw katingala nga dapat lahi gyud ta. Amen? Ang atong facial expression nakakonect ba sa himaya sa Ginoo? Pasig hilig kay ta mag-move-on. Kristohanan ba gyud ni? Ang dagway mo naman maka-backslide. Amen? Pero basig na agi tawo nga ingana gid yang nawo pero we need to understand we are bringing the glory of the Lord. Dapat atong facial expression malipayon. Amen? Tingnan beta ni Lord. Pag malipayon kamo kanunay, usbon mo Panginoon. Pag malipayon kamo kanunay. Now, atong tanawon ang pulong sa Ginoo, makaingon ta, grabe yun ang connection ni Lord sa iyang mga pinalanggang katawhan. Mateo 8:24-27. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. 24.
Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos, ug nasudlag tubig ang sakayan, ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. 25. Nidungol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo, tawang, malunod na ta. 26. Si Jesus mitubag, nganong nangahadlok man mo kaayo pagkagamay sa inyong pagsali. Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Palakpakan nato ang pulos siya. As we can see and understand in the passage, natulog si Jesus. Ang sabihang grabe na ang unos, unsay nahitabo sa iyang mga disciples, nakalisang na sila. And right this morning, this story teaches us na sabihang kusukuso na ta sa mga pagsulay, kay naa ning Biblia, instruction na niya para sa umaabot ng mga generation. So karon dili na to nasunon na tong mga tao na nagratol-ratol na dili na nato sunon kay naa ang Biblia giinstikan na ta unsay next na to buhaton kay para lagi sa ato pagpanandam sa ato at maabot ang mga pagsulay. Dapat naa ta sa sitwasyon nga dili maraton. There was one story sa akong manghod kay naaman sa Sopo akong manghod dito sa Davao. Katong isa nga naka-experience atong linog, naglinog daw, grabe ang linog. Ay doon naman ang nila sa bar atong nasa Ekolan. Naana siya sa Kuatol. Tatawanan kay mga burikat diha sa klaban. Excuse me for the word, ha? Paglinog tul. Grabe ang panawag sa Ginoo dito sa gawas. Pag kumanog linog, balik na po sa club. Hallelujah. Kitang mga igsuon, dili ta manawag sa Ginoo. Kung panahon lang sa pagsulay, dapat kada adlaw ka istorya nato ang Ginoo. Amen! Amen! Hallelujah! As you can imagine, Jesus is sleeping. Unsa siya nga tao, relax nga tao, peaceful nga tao, not a warrior nga tao. That should be the spirit that we need to invite. Kinsa pa ang mabalakon, please, pangayon mo sa Lord. Lord, dali lang kung mabalaka, Lord. Labi ng tuition fee na ang isgutan, bayaran na sa motor, sa apartment, sa car. Dali lang dyan kung mabalaka, Lord. But hey, the same with the Jesus who sleep. Natulog lang. Ha? Natulog. Chaos na. Grabe ang sabot na dali sa mga disciples. Kaya malunod na lagi sila. All sa may itong mata ni Jesus. Pagkagamay sa inyong pagtuo. The Lord is telling us right now, nga if sure ka nga naa kay connection kay Kristo, dili na ka mabalakon sa kanang pagsulay. Palakpakin si Lord. Nanong mga handog pamanta, dapat nasabtan na nato atong pagkakristohanon. Dead or alive, no weapons formed against us na shall prosper. No trials are formed against us shall put us down anymore. Amen? Kay ingon sa Romans, kung buhi ka, diha ka kay Kristo, labaw ng patay ka, ato sa langit, paingon. So dapat dili na ta ulipon sa kabalaka o kahadlok kay naa na si Jesus na atong mapalabanan. Amen? Ayaw na. Kanang imuhang plano sa imong family, imong kurso, imong uyab, imong asawahonon, ayaw na. All he needs is to talk to him. Lord, mauni akong plano, Lord. Because he is our high-speed connection. Dili mo kailangan ng isang kinsa. Again, I'm telling you, live in the audience of one. Si Lord lang ang imong audience, okay na kaayo ka. Amen. Si Lord lang ang imong i-please o dili ang kalibutan, okay na kaayo ka. Kaya at the end of these people's lives, they will face judgment o bawat isa sa atua hukman base sa atong binuhatan pag-abot sa langit.
Daw, Christians should not be a people pleaser and world pleasers. Christian should be a Lord pleaser. Always remember that. Kay pagdapig kanimo ang Dios, walay makabato kanimo. Amen. Bisan asa ka maadto. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Ingon si Jesus, nganong nahangahandok man mo kaayo pagkagamay sa inyong pagsalig. Unyang gibangon siya o gibadlong niya ang hangin o ang mga balon o mibanos ang kalinaw. Look, the action of the disciple called in. Gipukaw niya si Jesus. Unsaon kita Kristohanon karon kay dili naman nato mahawakan tangible, di naman nato mahawakan si Jesus, intangible naman kay tuwa naman siya. Unsaon man nato siya pagpukaw. Ingani lang sayo sa buntag dahil sa Ginoo. Ang imong cellphone nag-send og Bible verse niya sa Facebook instead ka nagkabukol ka diha ibutang imong problema niya sa Facebook. Kanta, read og pulong, kung naay mga summit, appeal, kung naay Bible study, appeal, kung naay prayer meeting, panimuha kung appeal, kung Sunday, kung naay bar sa simbahan, 15 minutes, appeal, tanang makadelight sa Ginoo. Kaya ingon niya, delight yourself in the Lord, and He will grant you the desires of your heart. Amen. The reason why wala ka, unya nagtinarong ka, is all because kanipun ang mga logic, because the best pa ay ihatag niya. Amen. The reason why there is setbacks, it's all because dili ka po tama ang imong heart. Diba si tagaan ka, pusok ka, naghinilas na ka. Ha? Ano nang paabog-abogan sa imong mga sakyanan? Remember, God looks after the heart and your right motive na konektado sa Lord. Amen? So, kinahanglan tangible, and these tangible things na, kaya naman dyan nato kay kapan sa Lord, i-delight nato siyang taman-taman. Kung dili ka gato ng prayer meeting, sige, pag-schedule na. Taga-schedule, pag mapuno to every Wednesday. Kami gani, ito mismo sa, oy, ang tigit mi dire. No? Amen? What is 30 minutes? Kaya ang 3 million yung mga problema, subaro lang sa Ginoo sa 1 minute. Amen. Sa di ba makakapag si Lord? Klaro kainin mo. God's promises are true. Amen? So, kinahanglan, pukawo na to. Ada adlaw, pukawo sa bagay. O ibubo sa mga bagay. Pukawo na to si Lord ba? Unya, kailain man ang pukawon, usahay nato, dito man sa turko, sa mga linding, sa mga silingan, na tanaw nimo makasulbad sa problema. Dapat pukawon nato, permis si Lord. Amen? Kuhita imong katapan, pukawon nato, permis si Lord. Kawa. Kunya, kung wala na kayo, wala na yung pukaw imong kon, hindi mo kagalingon, pukawa imong sarili. Tingnan namin, pukawa imong sarili. Kaya sa pagdahig, sa pag-ampo, sa pagbasa Biblia, ayaw ko na, ubang dali, ang pagbasa sa Bible, kada Sunday na lang. Kada Bible study na lang, kanang magwali dali. I-make sure ninyo, hugaw na inyong Bible, pag-abot ni Jesus. Hindi at mailhan, naway kuris-kuris na. Agree. Tatay kang bata ka. Oh, yung high-speed connection, pukawan naman si Jesus, pagkakatay problema. Lord, hindi ako problema. Because, mapagawas lang nato ang tubag o milagro ni Lord, pinaagi sa atong pagpukaw, diha sa atong pagtuo, palakpakan sa Lord. Amen. Hallelujah. Pagkagamay sa inyong pagsalig. Una nga ako gusto na ako kitang tanan madaugon. Isog na mag-istuwanon. Ako dito namatyan ko. Tinala sila smiling face kay ko. Nagnisir ako, namatay akong mama. Na ako mga igsuon. Ako sa nasabot sila sa kadaugan. Hindi mamatyan ka. Yan lagi. Naog na si mama. One day, ikaw na po'y anak akong kapihan. Pagkahan ako. Asa nung kais, mama kapihan o ikaw kapihan?
strong ta kay ang talawan dili makasakas langit. Amen. Amen. Anas pulong sa Ginoo kasi nakabasa. Ang talawan dili kasulod sa langit. Kaman, basi pag-abot na sa pagluto sa rapture, hapit na ang tribulation, istuhanan ka dili, nakita naman kahait naman kay ibulbol sa liog. Sa dili kadto sa una. Kadto sa una. Ang talawan dili kasakas langit. Ingna imong katapad. Talawan. We need to be bold in our faith. Hey, pag sulay pa lang gani, backslide na, usa ko na lang kahagnaan na din ang life situation. Kailangan isog tatanan Kristohano, amen? Amen. Dili ka talawan. Kaya kung talawan ka, agtugyod ka sa linaw ang kalayo. 1 second lang. Si Kristo imong Ginoo or dili ka magpatatakad 666. Kaya naproblema kay kalaray kay imong pamilya. Ha? Dapat tudluan na nato atong mga anak na isog na sila diha sa ilang pagtuo kay Kristo. Now, 27. Natingala ang tanan ug niingon sila, unsa bagayon di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mutpatuo man kaniya. Listen, kung siya Dios sa una, Dios gihapon nato siya karon. Amen. Amen. Wala siya mausab. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He is still the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, na luyo sa 70 times after nakalayo. Wala yun masunog si Shadrach. He is still the God of Daniel, na sa langob sa leyon wala masamad si Daniel. He is still the God of Ruth, na hatagan siya maayong bana, mayaman pa. Praise the Lord! Palakpakan si Lord! Amen. That is why kailangan lang nato i-cultivate ang atong pagtuwa. Amen? Dili ka dapat Kristohano nga babalakon. Dili na nato signature ha. Usba na ng atong pagkamabalakon, isalig tanan sa Ginoo kay ang Dios kanunay galantaw sa iyang pinalangdang ng katawan. Amen. Amen. Let me bring you to the second story about Jonas. Si Jonas wala musunod sa mando sa Ginoo. Now, this message about Jonas teach us na kung dili di ay ta musunod, ang atong koneksyon sa Ginoo pwede mapawong. Ha? Gisugo siya ni Lord Jonas. Adto ka sa Ninive kay magsangyaw kay grabe na kay ka makasala ng mga tawanan. Let us read the message. Jonas 1 sa kaadlaw ni Ana, ang Ginoo miingon ka Jonas nga anak ni Antay. 2. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug badlunga ang katawhan didto kay nasayran ko nga hinabihan sila kadautan. Apan inay mo adto si Jonas sa Ninive, mipadulong hinuon siya sa Tarsis, miadto siya sa Joppa ug didto may bangko paingon sa Tarsis. Mibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahirayo sa Ginoo. Apan ang Ginoo nagpadala og unos, kusog kini kaayo nga tungod niini na milagro nga maghubak ang barko. Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa-tagsa kanila. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan, nganong natulog ka man? Nawa ha, atong first story si Jesus ang natulog. Ang ikaduha si Jonas ang natulog. Sleeper sila, no? Nakita niyo si Jesus? Good sleeper si Jesus. Katong mga dili pa kaya katulog ni gabi, ang attitude ni Jesus, good sleeper because he obtains that complete peace coming from the Father. Good sleeper si Jesus. Now, nganong natulog ka man, bangon o pagpakitabang sa imong Diyos, basin pagmaluoy. Tanawa ha, ang kapitan ningon. Siya kanato o lumason kita niya. Ang kapitan ay pagtuo sa Diyos ni Jonas. Unya, nagkasabot ang mga tripulante nga maglipa sila ron pagsusi kinsa hinungdan
sa katalagman nga ilang nihaguman o ang ngalan ni Jonas mao'y natungnan. Busa, gipangutanan nila siya, ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi o tagadiin naman? Si Jonas mitubag, Hebrohanon ako, ug si Yahweh mao akong Dios, siya ang Dios sa langit nga mao'y nagbuhat sa dagat o sa yuta. Sanglit, misamot man kakusog ang unos, giingnan si Jonas sa mga tripulante, unsaon ka man namo aron malinaw ang dagat. Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat, aron muhunong ang unos, kay ako'y nakaingon ni ini. Bisan pa ni ini nang nimbasog lang gihapon pagbugsay ang mga tripulante, aron ang barko makaabot sa baybayon, apan kawang lamang kini kay misamot man kakusog ang hangin. Look, this story entails disobedience sa Ginoo. Kay si Jonas, wala man misugot kung gitawag ka sa Ginoo nga manuhat sa ministry o magpagahi-gahi ka o magikay-likay ka kastiguhon ka Dios ni Lord. Anamang naitabo kay Jonas, isugo siya, ato ko nini ko, bahala ka diha Lord. Magligoy-ligoy sa ko. Bisag unsa nimong tago sa Ginoo kung gitawag ka, pabalikon, pintikan gid ka. Amen! Amen. Kung gitawag ka, bantay lang gid ka. Tanawa si Jonas, unsa, ayaw naghulat, maangin pa imong mama, maangin pa imong papa, maangin, wala ko nang hadlok ha, based on the story. Kung wala nila gitambog si Jonas o si Lolo, lunod silang tanan, madamay ang kapitan kung tanang nagsakay sa barko. Nasayod ka kung ikaw ang dahilan. Anawa si Jonas? Because there's heaven's connection. Na ay connection si Jonas sa taas. Isuko manggod siya. Unya, nagpalikay-likay siya. Miski kung saan naglikay-likay, dakpan gihapon kay lagi ang atong connection. Klaro kayo makita ta na Lord. Parang naglamigas makita ni Lord. Amen! Now, si Jonas karon, siya mismo nag-suggest sa iyang kabalikon na ipahulog siya. Kay kung dili, madamay ang tanang nagsakay ng tripulante. Unsay gibuhat kay Jonas? Naunsa si Jonas karon? Ang nahitabo, gikaon siya sa dako nga isda. Ayaw hulata igsuon. Naibutang pa ta ni Lord sa delikado nga sitwasyon bago pa ta mutuman sa iya. Amen? Now sa diyang hilabay siya sa isda. Verse 14 says, Busa nagpakitabang sila sa Ginoo, Ginoo, ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungkol sa kinabuhi ni ining tawhana. Ayaw intawon kami siluti kay imo man kining pagbuor. Unya gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat ug diha-diha gihunong ang unos. Nangahadlok pag-ayo ang mga tripulante sa Ginoo, busa naghalad sila ug naghimog panada kaniya. Unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda. Sa paglaboy kang unas ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Unya niad didto sa tiyan sa isda nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Miingon siya, sa akong kaligstanan o Ginoo, nagsampit ako kanimo o gitubag mo ako. Dito sa kalibutan sa mga patay, nagpakatabang ako o ginungog mo ako. Kung naay istorya si Lord sa imong mga buhaton para sa iyang kahimayaan, buhatan. Kung tanaw nimo gidasig ka sa imong mga gasa, gamita. Ayaw hulata ma-paralyze pa ta. Ayaw hulata mawad-an pa ta. Susama kay Jonas, dakpon yun ka kung tinawag ka. Ikaw igsuon na sayon. Amen. Nasayod ka nga na kay gasa, ipagani sa iyang buluhaton. Amen! Look! Dili na nato hulaton nga dito pa ta sa sulod sa isda, magluhod, magampo. Kay dako pa na imong kwarto diha nga magluhod ug magampo. Si Jonas dito gyud siya sa sulod
nagluhod o nag-ampo sa Ginoo. But let us see that Jonas is connected to the Most High God. And let us see also the power of the Lord, because He can even command the big fish para matuman lang ang iyang gisugo kay Jonas, para makasabot si Jonas, dili ko nimo pwede balibaran. Ama? Amen. Pwede di ay sakyan sa Ginoo ang mga iro, ang mga hayo, tanan diri sa kalibutan pwede niya gamiton para lang matuman ang iyang isubog kanimo. Amen? Bisag unsa nato likay, pag nakakonect na ganit ka sa Ginoo, ibalik gid ka sa Ginoo. Amen? Amen. Ibalik yun ka sa Ginoo kay naa siya'y katuyuan nimo. Tanawa, si Jonas, grabe ang iyang pagpangamuyo sa Ginoo. Ginoo, nagsampit ako kanimo, gitubag mo ako. Pwede na ko siya maulaw, no? Wala siya nga, Lord, bahala. Murag patyo na dito ni mo ani Lord, kaya di pakaon naman ko ni isda kung isda. Pero kaon sa mahigugmaon ang Ginoo, kung gusto lang ni Lord, kung nakasalat ka sa iya, mga itagpasayo, mubalik ka sa iya. Na Lord, pasayluha ko Lord, wala ko nituman sa imong isugo, mga ko binibig, gidala man ko sa akong katapol o kahadlok Lord, kung isog ba yung mga nilibyas. Kunya, grabe ka worse, ilang mga lifestyle dito. Basig, sugado lang siyang palahubog, kinsa na ka? Bam! Buwako na yung butilya siyang ulo. Ang life here, sino ba? Kay mga worldly ang many people. Pero kay naaman siya'y koneksyon sa Ginoo, special gihapon ang treatment sa Ginoo sa iya. Kay sa padihang paglabay sa iya, gitukog dayon siyang isda. Ug giun sa kaya to ni Lord ang tiyan sa isda para di siya magkalisod. Di ba ang tiyan sa isda nay dugo, nay mga tinai, mga lagod-lagod to ditong tinai siyang tawo, kay tinaina. Siguro gipadapin dito ni Lord ang mga tinai to para siya space. Kinagluhod man. No? Imagine mo sa kagamhanan ang Ginoo. That is why, kanang imong iproblemahan karon. Ang gusto lang ni Lord, magkaroon ng high-speed connection with the life in Him, 24 hours. Amen. Kung nagkulang ka, ayaw ka lain. Kaya ang Diyos maluluyon, if nakita niya na seryoso ka sa imong kinabuhi, iyan yung tamang. Amen? Hallelujah! Now, that Jeremiah 33:3, ingon sa pulong, call unto me, sangpita lang siya. Kung tubagon ko kayo ikaw, ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahan mo utang, nga wala mo masayri. Na kung naaman tayo mga problema, wala pag-isubag ni Lord, tawaginan. Ulita pag-yun. Ukawa sa mga pagdayi. Ukawa si Lord sa iyong pag-alit. Ukawa sa iyong Bible reading. Ukawa sa iyong pag-attend o Wednesday prayer meeting. Ukawa din sa iyong Sunday presence. Ukawa lang si Lord. Tapi imong katatag kasi nakatulog na ukawa lang si Lord. Kung wala kay katatag, butawa ang hangin. Ukawa lang si Lord. Pangitang ang kalipay diha sa Ginoo ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Ano ba? Pangitang ang kalipay. Mo nang ako kalipay din ako mo attend mga summit, Bible study, prayer meeting. Ang kalipay mo bitang nagpahimo kong prayer room din sa balay. Kay kung lipayon nimo ang Ginoo, lipayon kag taman-taman sa Ginoo. Palakpakin sa Lord! Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi. Salig kaniya ug mutabang siya kanimo. Ayaw sugot na papariya ka atong dato sa Biblia nga maghimo kog kamalig, magpadato kog taman-taman. Dito grabe ang iyang pag-invest, iyang kamalig gipuno niyang pagkaon. Ang ending, giingnan na sa ni Jesus, hungog or buang-buang. Ayaw sugot na grabe na yung pagpadato hinuon. Nalayo na hinuon ka diha sa presensya sa Ginoo. Tamang business lang.
Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya ug motabang siya kanimo. Amen? Itugyan lang nato, ayaw itugway. Amen? Itugyan. Ingon sa Genesis 25:21, and Isaac prayed to the Lord for his wife, because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah, his wife, conceived. Even kanang pagbuntis nimo o pag-acquire nimo bata, itugyan sa Ginoo. Kay even barren, gani ang iyang asawa, pero nanampon siya bata. That is where there is heaven's connection. Pag nahimuot ang Diyos sa imong pagkinabuhi, ang imong kinabuhi hayahay tumuntay. Nagpuyog ka kanunay sa grasya, palalangin, pabor, blessings after blessings, diha sa Ginoo. Amen? Matingala ka, uy, pangarap ko lang mali, pero naan naman. Uy, murag prayer lang pala ko ni last month, anong itubag naman? Gusto mo, anak? Make sure that the Lord, you have high-speed connection to our Lord. Hallelujah! We're almost done here. And isa sa powerful nato nga weapon para makaluntag na full connection or high-speed connection sa Ginoo is your daily prayer. Amen. Pipila ka ninyo mastig sa inyong bathroom nag-pray. Isang asa mo nagsakay mo nag-pray. Kaya yung sa pulong sa James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Na ako'y giapuan dito, isa ka member as a spiritual director ko dito sa company dati, board director ni si Pastor Nelson. Na isa ka, ang kauban namo sa trabaho, naningon na pastoran, pero siya nalipay nakakita sa kuha, gikan niya ato og fellowship, na aman may fellowship ato ministry na gitawag Divine Love. Pag-abot na mga sa balay, na siya nakakita na siya kung happy kayang face. Ay, salamat pastoran na abot na ka. Ang puwin siya na kung papa pastoran, ginala doon siya sa hospital, kay COVID daw, gayag doon siya COVID, ulit, buwan na kasabot. Relax lang. Asa na yung papa? O sa hospital. Yan siya, pastoran, ang puwin na siya sa kada cellphone, please lang, ang puwin. I-gather na po akong mga leaders, back up, kami tulog, nagampo may sa cellphone. Kaya yun siya, yun siya COVID, kunya, bakit dili daw makagawas. So, abuan. Sure, ang imong pagtuong ay ayaw sa mga papa. Natuto ka na pag-abuan na mo, ayaw pa. Kaya gusto mo, di kita ganit ka, wala po yung pwede mo. Para di ampuan. Pag-ampo, after, ingon sa doktor, ingon nila posible na mag-confine iyong papa. Pagkahapon, nanawag siya sa ako. Pagsulat, salamat kayo, preparing ako. Kaya ipagawas na, i-discharge na. Amen. Amen. Ingana ang pag-ampo, adunay pagtuo. Usahay kita pastors ba, mahadlok na tamo ampo, labi na katong ampuan, pagkaugma mamatay. I-make sure lang nato nakapadawat ka. Amen? Kaya ang kinabuhi sa tao, dili kita tag-iya. Amen? Naadyo ba na natruma na, di na daw sila maampong patay, kada ampo nila patay, mampun. Pero wala, ang di mo mura mang pitagiya sa itong kinabuhi. Ang make sure na ito, naadyo yung relasyon ng tawana sa Ginoo, bago ibuka sa Ginoo. Wala, every time magwali kong patay, padawat dito. Kaya sa dihang magpadawat ka, silyado ang Espiritu. Amen? Shall we all stand and let us pray? Igsoon ang pag-ampo sa taong matarong is powerful and effective. Kung natay problema ang gidaladala sa mga pamilya, sa mga igsoon, ayaw na sila i-approach. Unahan sa approach ang connection nimo nga 100% dito sa langit.
pagkabiling Ginoo ang Ginoo, basta magpalayo ka kaniya. Hallelujah. With God, secure ang imong kinabuhi. With God, you are highly covered with His divine protection. With God, He can answer all your problems. He is our high-speed spiritual life connection. Mag-awit ka og sa kaawit. Atong balikan si Lord, ang hamyo nato akong praise and worship team sa Manila. Atong kantahon ang balikan ng tanan, ato ibalik kay Lord ang tanan. Let us acknowledge na walang kitay mahimo kung the Lord upalayo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word today. And Lord, sa dihan ng aming mga pagsulay, mga problema, if you're worried, Lord, we thank you. Naatang ang palabanan Ginoo Diyos. Let's give back all the glory to the Lord for this song. Ang kasing-kasing mo, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat. Church, let's sing it with all of your heart. Na ikaw ang among hari. Ang kasing-kasing ko, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga buhat mo. Walay ikatandi o dili marugit na ikaw ang akong hari. Ang luhan ko tungo sa kalipan, tungo sa kaayo mo. Wala akong nagmamahal, nagpasalamat sa kanunay, sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan, bintang ng pagkakatulog ko. Ang buhay ko, tungo sa kalipan, tungo sa kaayo mo. Wala akong nagmamahal, nagpasalamat sa kanunay, sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan. Let us pray. Ginoong Diyos nga labing dalaygon, naiyas na ng butang, nag-iyas sa mong gininhawa. Lord, ibayaw ka namo sa iyong pagkagamhal at Ginoo. Lord, salamat sa iyong pulong na iyong gibuhian sa iyong mga anakan, Ginoo. Kasi dihang maabot kanina ang unos sa iyong mga kinabuhi, whatever holds, they will be reminded that you are their high-speed life connection. And Lord, salamat na pukawon mo sila Ginoo. Diha sa mapagdaig pag-angko pagtuon Ginoong Diyos. Para ang imong kahong Ginoong Diyos magmanifest o makita sa ilang mga kinabuhi. Bisan pa ni imong panibahon karon Ginoo, salamat Lord.
kauban ka na mo. Sa among pagkauli, Ginoo, i-clone kami, Lord, sa imong divine protection. Ikan sa ulo, hantod sa palapag, ikan sa may bata o sa hangto. Salamat, Lord, na ikaw, mo assign ng mga miyan, magbantay ka na mo, Ginoo. Dawato na to. Let us receive the blessing from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord will cause his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord will grant you his peace, his joy, his love, now and forevermore. In Jesus' name. Amen.